tumitindi ito ha, itong tukhang dyan sa Davao. Kahapon lang, napag-usapan natin itong tukhang eh. Kahapon, 3 pa lang yung tumataob eh. 3 pa lang yung itinutumba. Ngayon, 7 na agad. Ang bilis umangat ka-coffee ng bilang. 7 na agad ang naitutumba dyan sa Davao dahil dito sa tukhang na ito na inilunsad ng kampo ni Baste Duterte. Abay, ginaya ang kanyang tatay. Ang problema, yung maliliit lang ang biktima dito. Di ba? Paano yung mga mayayaman? Di ba? Yun ang mahirap. Hindi na bibigyan ng due process. At pansinin mo, parang tila lahat nanlalaban. Abay, bumabalik ka ang panahon ni Digong. At ang Commission on Human Rights, sabay nagsalita na rin po dito. Sinisilip na nila ito. Kine-question na nila anong nangyayari. At sa tingin ko, ang DILG dapat kumilos na rin dito. Kausapin itong lokal na pamahalaan ng Davao, ano itong ginagawa ninyo. Kasi yun nga ang gusto nating i-restore eh. Ang pagsusulong ng human rights dito sa Pilipinas eh. Yan ang gusto nating isulong. Yet may isang lugar, may isang lungsod na sinisira na naman po ang imahe ng bansa pagdating sa pag-handle ng mga kaso. Si PBBM mismo ayaw niya ng ganitong estilo. Diba? Kasi gusto niya mabigyan ng second chance, ma-rehabilitate itong mga biktima na ito, hindi pinapas lang. Anyway, sige. Nasa balita ng ABS-CBN News, 7 dead after Mayor Baste declares war on drugs in Davao City. Kahapon, 3 lang yan. Topic natin ito kahapon, tanging 3 pa lang yung kinikitil. Ngayon, 7 alleged drug personalities were killed in a separate drug bust operations in Davao City over the weekend after Mayor Sebastian Baste Duterte declared a war on illegal drugs nitong Friday. Ilang araw pa lang ka-coffee, weekend lang yan. In a matter of 2 days, 7 agad ang naitumba. During the turnover of command ceremony of the new Davao City Police Director on Friday, Duterte said in a speech that drug pushers would be killed if they would not leave the city. Kapag hindi ka umalis, kikitilin ka, di ba? Hindi ka i-rehabilitate. Ganyan yung statement dito. Umalis ka or else chuchugiin ka. Tama ba yun? Usbon nako, dire. Kung dili mo muhawa, dili mo maundag, pat yun tamo. Yan ang anong ibig sabihin nito. Anong translation na yun? Yung sinabi natin kanina, kung hindi kayo aalis, sabay chuchugiin kayo dyan. Ayan, I repeat, if you don't leave the city, if you don't stop, I will kill you, sabi ni Baste. I can't afford that the family, the communities would be destroyed just because of your selfish venture. You just want to get rich by selling drugs, then you harm other people because of your greediness. Then I will kill you. Hindi ba dapat yung mga big time ang habulin? Hindi yung mga dagang kanal na sinasabi natin ka-coffee dito kahapon. Yung mga putyo-putyo lang eh. Diba? Yung mga yung mga runner lang eh. Ang pinupunteriya dito eh. Paano naman itong mga malalaki? Diba? Kasi hindi pa rin matitigil yan eh. Nandoon yung ugat eh. Diba? Dapat yung ugat yung putulin mo. Ang problema dito, nasa na naman ang hostisya dyan. Kawawa na naman ang maliliit dyan. Anyway, kung nakikita nyo sa inyong screen, ito po yung report nila. Nakita natin ito kanina sa isang report. No? Campaign Against Illegal Drugs. Ang coverage lang ito March 22 to 25. So nakapagsagawa na po sila ng operations, 21 pong operations. Ang naaresto nila ay 17. Ang DPO, I think dead on the spot ata ito. 7 ng isang araw, kahapon, no, pinag-uusapan natin mga nanlaban itong mga to, pare-parehas, at nakita ng mga .38 caliber. Alam na, ka-coffee yung drama, no? Yung eksena. Yan din ang nangyari ng nakaraan eh. Panahon ng kanyang tatay eh. Yan din ang nangyari. Yung gramo ng shabu-shabu, 202 grams. Kay Mary Jane, 600 grams. At ang presyo daw po nito ay 1.38 million pesos ka-coffee. Yung halaga nitong mga nakumpiska nila. At ang cases filed ay 22 over the weekend. May nag-file agad ng kaso. No? 22 po yung na-file nila. Ako, marami na naman kawawa ditong kababayan natin coffee. Hindi naman sa kinakampihan natin itong mga daga, no? Pero dapat mabigyan sila ng due process dito. Hindi naman sapat yun na idadahilan mo ng laban. Diba? Sabi nga sa comment section nasaan yung body cam ng mga pulis na nag-operate dyan? Dapat hindi sila mag-operate ng mga walang body cam. Paano kung nagkaroon ng abuse dyan, di ba? Kawawa na naman. Namili na naman. Aping-api na naman ang mahihirap dito sa sitwasyon na yan. At ano ba ito? Baka nga sinasabi ng iba dyan, baka cover up lang yan di ba? Baka may gusto lang itago yan Kaya may mga kinikitil na mga daga
Anyway, ang Commission on Human Rights, nagsalita na rin sila dito ka-copy. Yan, screen capture ito kanina mula sa live stream ng ABS-CBN. The Commission on Human Rights expresses grave concern over the recent declaration of Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte's war against drugs. The Commission vehemently denounces the alarming incidents of alleged extrajudicial killings associated with anti-drug campaign dyan po sa Davao City, sabi po ng Commission on Human Rights. Diba? Nag-i-improve na yung imahe natin ng Pilipinas pagdating sa pag-handle dito sa pinagbabawal na gamot. Yung scorecard natin dyan medyo tumaas last year. Ngayon, babalik na naman tayo. Diba? Babalik na naman tayo doon sa issue na hindi natin maprotektahan ang karapatang pantao ng mga Pilipino. Sa international community, masisira na naman tayo. Magiging factor yan. Mamaya maging consideration pa yan ng ilang mga investors. Imbes papasok ng bansa, itong magiging headline sa Pilipinas, diba? Hindi gumagalang sa hindi nirespeto ang karapatang pantao ng mga residente nito. Baka mag-back out pa ka-copy itong mga investors na ito, mga potential investors na ito dahil sa ginagawa dyan sa Davao. Nakakalungkot lang itong nangyayaring ito dyan. Corina Agsoy, ang nasa Davao pala, mga shabu-shabu Sabi ni Corina, di ba, ang dami. Kala ko ba wala na. Dahil lang nila kasi may border. Di ba, mabilis na makapasok dyan, etc. At mahal daw ang presyuhan dyan. Tama po, sisirain nila si PBBM ng mga Duterte kasi iwa-effect yung mga rally nila kaya tukhang na lang daw. ICC is waving, sabi ni Edel Delphine. Actually, dapat sa ano pa lang ito ka-coffee Sa tawag dito, DILG. Kailangan kumilos na ng DILG dito Huwag niyang hayaan ka-coffee na mamutawi itong ginagawa dyan sa Davao Sabi ng hepe, ay nila, trabaho lang asaan ang video ng nanlaban. Yun nga Sana, bago sila mag-operate, dapat may body cam, di ba? Inauso na sa PNP yan Sana, kasi controversial itong mga operations na yan, sana may mga body cam lahat para makita talaga natin na nanlaban. Kasi napakadali sabihin na nanlaban lang Paano may pagtatanggol ng isang biktima? Kung nakahilata na siya dyan, wala na siyang hininga. Diba? Paano niya may pagtatanggol ang kanyang sarili na sabihin yung .38 caliber na nasa kamay ko, nilagay lang yan dyan. Diba? O hindi naman nanlaban. Baka konting kilos lang yan Iba na agad ang definition, nanlaban na agad. Kasi ang purpose nila ay takutin itong mga residente na tsutsugin ang mga pushers o ang mga users. Gardo Zap the second, Baste, bangag ng prayer rally. Jenny Ramos Nicolas, hitin lang nilang mag-ama yung MJ. Saan mapupunta yun, no? Bakit user, pusher lang ang tsutsugin nila? Sabi ni Edgar Edehar. Correct. Doon kayo sa malalaking isda, di ba sa pinagmumulan? Bakit sa June pa? Ngayon na, sabi ni Cherry Boo. Ito, yung video ka-copy ang tinutukoy dito ha. Bakit sa June nyo pa ilalabas yung video na yan ng pulburon daw? Bakit hindi pa ngayon? Kasi nga hindi pa tapos. Cherry Boo. Sinushoot pa lang nila. Naghahanap, tama yung nag-comment kanina, nakalimutan ko yung pangalan, no? Naghahanap pa ng ka-lookalike ni PBBM para isushoot nila, kukunan nila. Kasi mukhang mahihirapan sila sa AI kasi yan ang halata Wala na talagang magawa ang mga Duterte vloggers utos ng kaharian nila. O nga, minsan nandito sa atin Kasi wala na silang maibato Wala na silang maibato sa presidente. Kaya yan, invento na lang sila at kung ano-ano na lang ang sinasabi nila dyan. Papasukin na mga ICC na mumuro na Actually, Gerald Ramos hindi na kailangan ng ICC dito Kumahanap lang yan ng buwelo ka-copy. At pag nakahanap na ng buwelo yan may makakasuhan dyan. Yan, shoutout kay Trillanes. Trillanes, pagkakataon mo sampahan mo na ng kaso ito kung hindi si Digong, ito si Bastina. Metro Paul TV, mega love shoutout Lods, ka-copy. Thank you sa iyo, maestro. Nakikinig sa atin kay Jackie Britos. Good evening, ka-coffee, kay Ma'am Feli de la Cruz. Tama yan. Dapat ugat ang unahin. Correct. Ang dami na nating lesson learned sa panahon ni Digong dito sa war on drugs nasira ang imahe ng Pilipinas dahil sa kampanya na yan At may mga proven, may mga judgment with finality ang mga korte natin na nagkaroon talaga ng pang-abuso ng mga pulis dito sa kanilang operasyon na ito kontra illegal na droga. Huwag na natin itong ulitin, ka-coffee. Nasira ang Pilipinas dahil sa action na yan. Ilis kasi, bakit doon lang sa Davao ang mga nahuhuli nila? May mali yata, sabi ni Ilis.
Kaasi. Meron talagang mali dyan. Jackie Brito, hello sa inyo. April Joy Dait, shoutout po. Nakikinig sa atin dyan sa Facebook. Kay Ma'am Olive Lopez, hello sa iyo, ma'am. Kay Vianney De Vera, yan, pa-shoutout po. Nakikinig din po sa atin, OFW. Kay Tayan TV, oy, purpose nila sa tukhang na yan ay para masira ang administrasyon ni PBBM. Possible, no? Kasi again, magre-reflect na naman yan sa imahe ng Pilipinas, di ba? Di ba may mag-issue na naman ng ng warning, huwag kayong pumunta diyan sa Mindanao. Di sira na naman yung kampanya natin sa tourism. May ginagawa naman ng national government natin dito sa pag-handle dito sa ipinagbabawal na gamot. Hindi ang pagpas lang, di ba? Bigyan ng chance, i-rehabilitate. Nasira daw sa panahon ni Digong ang war on drugs, sabi ni Andre Valiena. Nasira talaga ang imahe ng Pilipinas. Ka-coffee. Bumaba yung ating bumaba ang pagtingin ng international community kung paano natin pinoprotektahan ang human rights. Diba? May mga nagpupunta nga sa atin dito, international leaders Yun ang puna nila Diba? Protektahan ang karapatang pantao. Isipin mo, gawin sa pamilya mo yan, Andre. Gawin sa tatay mo yan, gawin sa kapatid mo yan, gawin sa nanay mo yan. Matutuwa ka ba? Alam mong estudyante siya, alam mong hindi siya sangkot sa ipinagbabawal na gamot, dahil may pulis na abusado, kinitil yung kapatid mo. Para sa tingin mo, ang mararamdaman mo, Andre Valiena. Ilagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon ng mga biktima. And then sabihin mo, tama lang, kitilin mo yung kapatid ko dahil matinong estudyante yan. Sa tingin mo, magagawa mo yan. Yan, ibabalik ko sa iyo ang tanong, Andre Valiena. Okay ka ba sa ganong sitwasyon? Kung okay ka, edi push, okay ka dyan. Sikat nga ang ibang bansa ang war on drugs si Digong. Sikat, masamang imahe. Sikat nga naman. Sabagay, publicity pa rin sa inyo yan. Diba? Sa mga DDS, publicity pa rin yan. Conrado Pinto, oy, OLOL, wala nang maniniwala sa inyo. Pro-China kayo kasi. Correct. Haribaw, pro-China, loyalty na sa China. Yung sinasabi ni Haribaw na yung pulboronic issue kay BBM, possible betrayal of public trust, yung sa pananahimik nga ni Sara Mao sa West Philippine Sea. Yan ang totoong betrayal of public trust. Yun ang malaking tanong dyan Bakit ang pangalawang Pangulo silent sa issue na yan? Paano ko siya ng presidente? O sige, let's assume. Sige, impeach si PBBM. Na-impeach si PBBM. Worst case scenario, na-impeach siya. Kaya nag-resign siya. Sino papalit? Si Sara Duterte. O anong say niya dito sa issue ng West Philippine Sea? Hayaan na lang. Kunin na lang ng China ang Ayungin Shoal at ang ilang parte pa ng West Philippine Sea at ilang teritoryo pa ng Pilipinas. Kasi hindi siya nagsasalita. Never pa siyang nagsalita dito. Simula nang mahalal siya bilang vice-presidente. Not once, ka-coffee, hindi nagsalita patungkol dito sa issue ng West Philippine Sea. Paano siya susunod na leader? Diba? Paano niya papangalagaan yung kanyang panunumpaan na puprotektahan niya ang teritoryo ng Pilipinas dahil nakalagay yan sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon, na puprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Kung hindi siya makapagsalita dito, kawawa ang Pilipinas. Tapos, iboboto mo sa pagka-presidente. Ano ngayon yan? Andiyan si Harry Roque. Spokesperson yan ni Madam Sara Duterte, ever, no? Sige, nilinisin niyang madudumi na naman yan. Jenny Ramos, happy viewing sa'yo, Jenny Ramos ha. Andre, dapat mga drug lord ang hulihin nila. Yan, BO-BO ka daw. Leonardo Ansag, like that, ka-coffee, hindi ako naniniwala kinahitad at Harimaw, puros palipad hangin. Chismis lang ang alam nun. Yan, noon pa, dapat nila yan inilabas kung totoo yung video nila ng bibisit lang sila. Exactly. Sana nilabas na nila, pagkapanalo pa lang Yan, para nakaupo agad kayo siya, di ba? Kung matibay talaga. Yung problema, wala First time daw mapanood ni Maharlika. Ang tagal niya nang binabanatan si PBBM Last week niya lang napanood. Ibig sabihin, nagsisinungaling lang. Feeling ko lang nagsisinungaling. Nagsisinungaling lang yan. Wala lang maisip na. Cherry Morikawa, wrong move silang lahat. Exactly. Annalyn Suelto, ikaw ba may magagawa ba? Di ba hanggang sat-sat ka lang? Kala mo kung sino magsalita. Sino to? Sino tinutukoy mo dito? Annalyn Suelto. God bless po sa lahat. Felicidad, Thailand. Happy viewing po sa inyo. Kay Carlina Creener, gunggong ka pala presidente ang dapat makialam sa problema ng China. Bugok ka. Ano sinasabi mo dito? Presidente, makialam. Ayun niya dapat hayaan nyo si PBBM
Ang problema, nangingialam pa kayo. Kaya ang politikong nangingialam pa di ba? Ayaw nyo ang manahimik puro kayo komento di ba? Hindi na lang kayo manahimik, retired na kayo. Gusto nyo kontrolin si PBBM. Nasa inyo talaga ang problema. Mayor na Patino, ang balak siguro, kukuha ng picture ng mga adil tapos patong ulo ni PBBM. Mabilis yan mahalata, ma'am. Wala talaga silang ilalabas. Antay tayo ng June ka-coffee kung meron silang mailabas dyan. Pero sa tingin ko, fake news yan. Wala silang mailalabas dyan. Anyway, yung mga kapapasok lang sa atin ka-coffee, attendance check muna. Pati yung mga beater, mga GDS na kikinig sa atin. I-click nyo na po yung like para kapag attendance na kayo. Like nyo na yung video na to. At kung nasa Facebook kayo, like nyo na din ka-coffee. Pati mga beater na nandito sa atin. Like nyo na yan. Kuha na ng kape, move on tayo sa ating next topic.